Itatypecast pa kaming mga maniningil para daw kaming mga ganyan, ola. Wala sa kalingkingan namin, di nga marunong maningil yan. Walang karapatan tawaging kolektor yung mga yan. Ang kamote. Mga bobo yung mga yan. May nagtanong sa akin, "Good day boss, ask ko lang po if legit po ba yung mga ganitong text." Good day. We would like to inform you that we already submitted your small claims case to the postal office direct in your declared barangay residence. Our legal team and barangay officials will visit either your house or indicated reference here in order to get the debt amount for our client. We will notify you once the barangay officially granted the specific date we have requested. This will be costly and embarrassing on your part. Pay your balance now and your account will be closed. Don't hesitate to contact us. Paalala, nais namin ipaalala sa iyo na posibleng iproseso na ang field visitation sa inyong barangay sa kadahilan ng ikaw ay delikwente at hindi nakikipag-coordinate. Para sa barangay settlement, maaaring ihanda ang kabuuang balanse sa oras ng pagbisita. Legal Department of Wow. Ito ho, magandang topic. Pero bago natin sagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pag-suportahan po yung aking mga social media account, sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay. Himayin ho natin. Okay? Nakakatuwa talaga itong mga ulan na to. Wala akong kadala-dala, Sablay na naman yung pinadala nilang mensahe. Okay, ang sabi ho nila rito, yung small claims case daw po ay pinadala nila sa postal office. Anong kinalaman nun ng postal office sa small claims? Diba? Mga tanga talaga. O, diba? Halatang halata ho na na walang kaalam-alam sa batas eh. Small claims case, pinadala ho sa postal office. Diretso daw ho, doon sa barangay residence. Putragis na eh. Nakakatawa ho itong mga to, kulang ho sa gabay, no? At tuwan-tuwa ho ako nung binabasa ko to eh. Actually, hindi ko alam kung ano yung sasabihin ko sa inyo kasi mas nakapag-focus ako dun sa katatawan ng ginawa nitong Ola na to. Halatang halata akong tanga eh. Di ba? Pinakikita ho nila, na sila ho ay walang alam sa batas. Okay, ulitin ko po Sa small claims po, ganito yan. Bago makapagsampaan ng small claims case, ang anumang lending, financing, or bangko, dapat na-exhaust muna lahat, yung kanilang collection effort. Meaning talagang lahat ginawa na nila para masingil. Kung wala pa rin nangyari, padala ngayon silang demand letter. Okay? At dapat yung demand letter na-receive. Okay, now, pagka na-receive at wala pa rin ginawang aksyon, yung nanghirap, that's the time na magfa-file po sila ng small claims case, sa lower court, sa municipal trial court, diyan po, magfa-file po sila diyan. Okay, magsasubmit sila ng mga requirements. At isa po sa requirements is yung demand letter. Okay, yung demand letter po, yun ang pinapadala sa post office. Kasi dapat po yun registered mail. Pagpapatunay na na-receive po or po pwede ho naman din yan, personal na pinadala. Ganun ho ang pagpapadala ng demand letter. Walang nga itong mga to. Yung small claims case ang pinadala sa postal office, walang nga kayo. Iba naman kayo mga bugok. Ganun ho ang proseso pag magsasampa kayo ng small claims. Walang yan. Yung small claims case ang pinadala sa postal office, walang nga kayo. Okay, so alam niyo na ho, hindi niyo dapat katakutan. Kasi mas nakakatawa ho ito kaysa katakutan eh. Hindi po ba? Kagaya ho na sinasabi ko sa inyo.
Pagka ho meron kayong nabasang ganito, no, magtanong mo kayo sa abogado, sila ho nakakaalam nito eh. Di ba? Kung may mga malapit ho dyan na, ano, na mga notary public sa inyo, no, pwede ho kayo mag-inquire, tatanong nilang naman ho eh, baka po pwede yung tulungan nyo. Paano? Kasi natatakot kayo. O, di kaya pumunta ho kayo sa PAW. No, pwede naman ho yan eh. Kung hindi naman ho kayo, kumbaga, itataboy ng mga yan, tutulungan ho kayo niyan. No? Kasi yan ho ang ano, forte ng mga abogado. No? Yung mga ganitong klase. So, tuloy ho natin. No? Tapos, may sinasabi pa sila na yung legal team daw nila at barangay officials, bibisita na raw ho sa bahay at dun sa mga in-indicate nyo daw na references para mabayaran yung utang. Ito ho, pangatlong beses ko na hong uulitin. Ha? Hindi na ho tinatanggap sa barangay. No? Pagka magko-complain, is yung mga malalaking kumpanya. Okay? Hindi na ho sila tatanggapin. Nagbigay na po ng utusan ng ang korte. Oh, maliwanag ho yun. Ilang beses ko na hong sinabi. Bakit pa ulit-ulit yung mga damuhong ola na to? Di po ba? Tapos, yung mga barangay official pa, ang sasama sa inyo doon sa bahay ninyo o doon sa mga diniklara yung references. Ba, napakalakas nyo sa barangay. Oh, kayong mga ola kayo. Ba't kayo ba ang constituent ng barangay para kayo ang paboran? Loko-loko yata kayo eh. Di ba? Ang constituent niyan, ng barangay na yan, yung yung residente doon. Oh, tas kayo papaboran? Di mga bobo talaga kayo. Oh, hindi ko maintindihan sa inyo kung talaga kayo may alam sa batas o wala. Pero sa ganitong wala talaga, bobo talaga kayo. Di ba? Tapos idadamay nyo pa yung inilagay na reference para makabayad. Ba't kinalaman, no? Reference lang yun. Oh, kung nagbigay man ng reference, no? Reference lang yun eh. Oh, alam niyo ba ibig sabihin ng reference? Oh, hindi nyo alam, ganito yan. Ito yung mga tao na po pwede nyong pagtanungan. Pagpapatunay na itong tao na to kilala nila, no? O kumbaga kung ano tanongin nila, kung saan nagtatrabaho, saan nakatira, yun reference yun. Oh, bakit idadamay nyo dun sa utang? Oh, hindi naman niya co-maker. Oh, kung co-maker yan, baka sakali. Hindi naman co-maker yan. Talagang bobo kayo, mga bugo kayo. Huwag kayo magdadamay na ibang tao na hindi naman talaga kasama dun sa utang. Di ba reference eh. Tapos dadamay nyo para makasingil. Mga bugok talaga kayo. Mario Joseph. Oh, di ba? Halatang wala kayong alam sa batas. Kanya kayo. Tapos, ito pa. Sabi nila, inaantay na lang daw nila mag-grant yung specific date. May specific date pa silang sinasabi. No, na kanilang ni-request. Ba, matindi talaga. Sila pa nag-request, no? Kung ano yung specific date na ibibigay sa kanila para makapunta raw dun sa bahay ninyo o dun sa references. Tama ba yun? Maano kayo, no? Talagang malakas kayo. Big time. Kayo pa bibigay ng date. May specific pa kayong hinihingi. VIP ah. Paniningi nga, hindi kayo marunong eh. Ganyan pa kayo. Oh. Tapos, pay your balance now and your account will be closed. Natural. Pag pilihan, magsasara. O di ba bobo talaga? Simple ho. Nakita nyo, naglagay pa. Pay your balance now and your account will be closed. In capital pa lahat. O, natural, pag binayaran, magko-close. Di ba naman kayo bobo? Oh, Mariosib kayo? Meron pa kayong don't hesitate to contact us. Talaga kung mag-hesitate na tawagan kayo. Or kontakin kayo, mga damo kayong ola kayo. Kasi kayo wala kayong ibang alam. Kung hindi mangharas, hindi manakot. Di ba? Yan lang alam yung gawin.
Eh kung kayo, nakakausap kayo ng maayos, ay walang problema. Hindi aabot sa ganito yan. O, di ba? Kainam-inam kung kinakausap nyo ng maayos. Tingnan nyo ang ginagawa nyo. 2 days prior the due date or 1 day prior the due date. Babaragin nyo agad. Tatawagan nyo kagad yung mga ninakaw nyo ng mga contact details do sa phone book. O. Mumurahin nyo agad. Bibigyan nyo pa ng timing kung hanggang anong oras. Pagka sinabing within the day, yan ay alas 12 ng madaling araw hanggang 11:59 ng gabi. Bakit tataningan mo hanggang alas 11 ng umaga, alas 12 ng tanghali? Ba, gusto mo kagad makapagpahinga. Matindi ka. Tuloy natin. Mayroon pang paalala. Paalala. Nais naming ipaalam sa inyo na posible na raw iproseso ang field visitation. Kasi daw, delinquente na kayo. Pwede pumunta kayo sa bahay. Bakit kailangan niyo pang i-broadcast? Diba? Tignan natin kung makakapunta kayo. No? Yung mga abusadong ulan na yan. Mario Joseph, may alam ako mangilan-ngilan nagpupunta sa bahay. No? Pero hindi siguro lang yun, 2 lang yun. Tapos bukod doon, yung iba, wala nang alam kundi tumawag. Tatago sa harapan ng computer nila. Yun ang alam niyong gawin. Nandiyan kayo sa harapan ng computer na tawag kayo ng tawag. Puro kayo bugo. Diba? Mali pumunta kayo sa bahay, kausapin nyo ng maayos. Makakapaningil kayo. Kasi yun ang totoong paniningil. Hindi yung nandyan sa harapan kayo ng computer. Yung mga ganyan, lang yan, follow up, reminder, yan, ganyan ang trabaho niyan. Pero yung paniningil, yun, pumupunta ka dapat sa bahay. Nakikipag-usap ka, harapan. Lang niya kayo, sasabihin nyo kolektor kayo, hindi kayo kolektor. Mario Joseph, wala kayo sa kalingkingan sa kuko ng mga ginagawa ng totoong kolektor. Sige nga, grabe kasi kayo, biruin nyo, puro shaming, pananakot, harassment. Yan ang alam nyong gawin. Hindi kayo kolektor. Wala kayong karapatan tawaging kolektor. Kumaniningil. Nangya kayo. Puro kayo bugo. Mario Joseph kayo. Diba? Pagka tapos meron pa, nakikipag-coordinate para sa barangay settlement. Maaaring ihanda ang kabuang balanse. Mali agad. Alam ba nila pagka yung nagkaroon ng barangay conciliation proceedings? Sa tingin nila, papabor sa kanila yon. Lalo pagka nalaman na nga sila at nalaman na exorbitant yung ibinibigay nilang interest rate. Mababaliktad pa kayo mga bugo. Paano yung gamit nyo sa barangay? Kaya kayo hindi kayo makatungtong ng lugar ng yung mga kliyente niyo. Diba? Takot na takot kayo na pumunta diyan. Bakit? Busit na sa inyo mga taga-barangay. Lagi nyo ginagamit Diba? Kayo pa diyan, mapapahamak sa pinagagagawa nyong kalokohan na yan. Diba? Sige, gawin nyo, demanda nyo na din. Kung magagawa nyo tumutong ng korte. Diba? Kasi mas mainam pa nga yan kung i-demanda nyo. Magkaalaman na. Sige, file kayo small claims. Tingnan ko kung ano mangyari sa inyo. Kayong mga abusadong ola kayo. Sige, mababaliktad kayo sigurado. Pag nalaman na mayroon kayong harassment at nakita yung inyong interest rate na ipinapataw sobrang laki. Hindi kayo nasunod dun sa sa ceiling on interest rate na inilabas ng ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng SEC. Todas kayo. Ewan ko kung makasingil kayo ng matino. Kasi pag nagdesisyon si judge, todas kayo. Baka kayo pa mabaligtad, kayo pa magbayad sa ginawa niyong panghaharas. Sigurado may danyos yan Diba? Lalo pagka nalaman pa na na pinost nyo yung picture na may halong halong malisya sa social media.
Pare, for example, nilagay nyo, mandarambo, scammer alert. Cyber libel yun. May kulong yun. Todas kayo. Diba? Kaya hindi kayo makatungtong ng bahay ng mga kliyente ninyo. Hindi kayo makabisita dahil takot kayo sa mga ganyan. Di ba? Eh, may papayo ko na lang ho sa nagpadala ng tanong na ito. Ipag-ipunan nyo na lang ho. No? Tapos bayaran. Okay, bayaran nyo lang ho siya, one shot. Wag ho kayo magpaparsyal. Kasi pag nagparsyal ho kayo, dun lang ho mapupunta yan sa interest. No? Tapos pag nabayaran nyo na ho siya, screenshot nyo or picturean nyo yung resibo, sendan nyo sila ng email, tapos na kamo ko. No? Tapos magpalit na kayo ng na SIM card para hindi na kayo makulit. Makukulit kayo niyan dahil nga lang babayaran nyo lang naman kung ano yung nararapat yung bayaran eh. Diba? Lalo na kung kayo ay naharas, naku po. Bayaran nyo na lang ho yung yung principal tsaka interest. No? Para ho at kahit papano, naibalik nyo yung obligasyon ninyo. Yun lang ho ang obligasyon nyo. Yung penalty, huwag nyo nang bayaran yun. Kulang pa hong pambayad yun sa pangaharas ho nila. Sa mga pananakot na ginagawa nila. Kasi, duruin nyo, ang dinulot sa inyo, anxiety nun. Tsaka depression. Tutumbasan ba ng pera yun? Hindi nakamarka na ho sa inyo yun. Tintik na yan. Hindi ho, hindi ho biro sakit yan. No? Kaya ho ako galit na galit dyan dahil nga ho sa nangyari sa anak ko. No? Kaya ho ako gumawa ng ganitong videos eh. Kasi yung mga dinudulot na anxiety tsaka depression sa tao eh. Di po ba? Tapos itatypecast pa kami mga maniningil para daw kami mga ganyan. Wala sa kalingkingan namin. Di nga marunong maningil yan. Walang karapatan tawaging kolektor yung mga yan. Ang kamote. Mga bobo yung mga yan. Tapos, pagka kailangan nyo talaga manghiram. Doon ho kayo sa bangko. Sa mga lending at financing na legitimate po, bukod ho sa medyo malaki na mahihiram po ninyo, ang due date nyo po, is equal, kung 30 days ho yan. Tapos ang termino nyo, 6 months, 1 year, 2 years, 3 years, hanggang 5 years. At i-explain ho sa inyo obligasyon ninyo. Hindi yung papadala sa inyo yung pera tapos wala kayong kaalam-alam. Hindi po ba? Gulat kayo kung binadala sa inyo 1,000. Yung pala approve sa inyo 2,000. Di ba? Doon sa mga lending, financing at bangko po, i-explain yan. Bukod doon sa i-explain, tatanungin pa kayo kung tatanggapin nyo yung na-approve na loan sa inyo. Pagka tinanggap po ninyo, yung pirma. Ibig sabihin nun, may agreement na kayo nun. Magsasama na ho kayo kung gaano katagal yung terminong pinirmahan ho ninyo. Pinirmahan nyo 1 taon, 1 taon kayo magsasama nun. Di po ba? Hindi kagaya ng ginagawa itong mga ulala na to, walang hulaan eh. Hindi nyo alam eh. Padalang pera. Alaman lang sinabi na, ito termino mo, ganito, ganyan. Wala. Ulat ka, 7 araw pala. Nakatulong ba? Hindi. Pero mo, inapprove ka 2,000. Bibigay siya 1,000. Isa makakarating yung 1,000. Tapos after 7 days, babayaran mo na. Tama ba yun? Mariusip na yan. Diba? Kaya kung ako sa inyo, pag nabayaran, huwag nyo tangkiligin. Masisira lang ho ang nyo dyan, ang buhay nyo dyan sa mga bugok na yan. At talagang sisirain nila. Dahil dyan sa panghaharas nila at pananakot. I hope nasagot ko po itong katanungan na to. Sana po makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na pakisuportahan po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Kasi po, yun lang.